Dramang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May pag-amin na magaganap sa abot kamay na pangarap. Sino kaya ang aamin ng pagmamahal niya kay Lynette? Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Napaka-intense nga ng mga pangyayari sa abot kamay na pangarap. Dahil kung matatandaan nga natin sa last episode ng abot kamay na pangarap, ay ito ngang si Annalyn ay pinuntahan itong si Harry sa club matapos nga malaman ni Annalyn na nagpakalasing nga si Harry. Dahil sa mga kinikimkim nga nitong problema. At gusto nga nitong si Harry na makalimutan lahat ng sakit at problema na dala-dala niya. Dahil sa ginawa ngang kasamaan ng daddy niyang si Carlos. Nasundan nga si Annalyn ng mami at daddy niya. Habang pinipilit nga nila RJ at Lynette si Annalyn na iwanan na nga si Harry at ang driver na nga lang daw nila ang maghahatid papunta sa bahay nito. Ay bigla na nga lang napalingon itong si Lynette. At saktong-sakto nga nang nakita niya nga itong si Carlos na nakatitig sa kanila. At hindi nga daw nagkakamali at sure na nga daw itong si Lynette na si Carlos talaga ang nakita niya. Kaya naman agad-agad na tumawag ng pulis itong si Lynette. Sa kulungan naman, matapos ngang mag-usap nila Moira at Eric, nagkasundo na nga sila o Eric at Moira na maghihiganti nga sila sa tanyag. Kahit nga hindi pa din makapaniwala itong si Moira sa ginagawa ni Eric sa kanya na pagtulong at baka nga daw kasabwat pa nga daw si Eric ni Giselle para inisin siya lalo. Pero sinusuguro nga daw nitong si Eric na totoong tutulungan nga daw niya itong si Moira. At sisiguraduhin nga nila na mapapabagsak nila ang pamilya Tanyag para makapaghiganti nga daw sa mga ito. Samantalang, napansin nga ni Lynette at Tiang Susan na parang may kakaiba nga daw dito kay Michael at parang may problema nga daw ito. Dahil hindi nga daw ito mapakali at naabutan pa nga nila ito na naglalasing. Kaya naman, nang tanungin nga ni Lynette itong si Michael kung may problema ba ito, agad naman sumagot itong si Michael na oo, ikaw ang problema ko, Lynette. At mahal kita eh. Kaya naman, ikinagulat yon nila Tiang Susan at Lynette. Nang sambitin nga ni Michael na mahal niya pa itong si Lynette. Dahil buong akala nga nila ay matagal na ngang nakamove on itong si Michael dito kay Lynette. Dahil nga, may girlfriend na nga ito. Kaya naman, pala ganun na lang ang paninira nito ni Michael kay RJ. At galit na galit nga itong si Michael kay RJ. Dahil may lihim pa nga din daw na pagtingin si Michael kay Lynette. Samantalang, tuloy pa din nga ang plano ni Zoe kay Dax. Natuluyang paibigin sa kanya si Dax. Dahil yun nga ang plano nilang mag-ina. Tila patay na nga at kumakagat na nga itong si Dax sa mga plano ng mag-inang Zoe at Moira. Dahil kung hindi nga magtatagumpay ang plano nilang mag-ina, ay tuluyan na ngang mabubulok at hindi makakalaya itong si Moira. Dagdag pa nga, tinanong ni Dax si Zoe kung wala na nga ba siyang pwedeng gawin para maging sila nitong si Zoe. Kaya naman sinabi ni Zoe na ang gusto niya daw kasi sa lalaki ay yung lalaking gagawin ang lahat para sa kanya. Agad naman pumayag si Dax sa kagustuhan nga nitong si Zoe. Dahil sigurado na nga daw itong si Dax sa nararamdaman niya dito kay Zoe. Ang hindi nga alam nitong si Dax ay ginagamit lang siya at pinapasakay lang siya nitong si Zoe sa mga plano ng mag-ina.
Alang-alang nga sa mami niyang si Moira. Samantala, nag-usap-usap naman sila Lynette, Tiang Susan, at Josa tungkol nga sa sinabi ni Michael. Lalo na nga din ang tungkol dito kay Carlos. Ipagdarasal na nga lang daw nila si Carlos sa mga ginawa niya. Pero tumutol nga itong si Lynette. At sinabi niya nga kay Tiang Susan na hindi nga uubra kay Carlos ang dasal. Dahil demonyo daw nga itong si Carlos. At ang sungay nga daw ay katapat sungay. Kaya galit na galit nga itong si Lynette dahil nananatili pa din nga itong si Carlos sa labas at hindi pa nga napagbabayaran ang lahat ng mga kasamaan niya. Samantala, bumisita naman si Zoe kay Moira sa kulungan para i-update nga sa plano nila. Lalong-lalo na nga sa plano nila na paibigin ng tuluyan si Dax kay Zoe. Pero naiinip na nga itong si Moira at gustong-gusto na nga daw niyang lumabas at makalaya. Kaya naman nagalit itong si Zoe dahil atat na nga ang mami niya na lumabas at sinabi niya kay Moira na kumalma lang ito dahil ginagawa naman daw lahat ni Zoe para lang mapabilis at magtagumpay ang mga plano nilang mag-ina. Na kahit nga daw pinagbabantaan siya ni Justin at Giselle na ipatatanggal siya sa Apex dahil nga nagpapaligaw nga daw siya dito kay Dax. At pinipilit niya pa din na ipagpatuloy ang plano nila mag-ina para lang daw makalabas itong si Moira. Kaya naman, sinabi ni Moira, "Huwag na ikaw mag-alala, Zoe." Dahil may naisip na nga daw itong plano at ang tinutukoy nga niya na plano ay ang plano nilang dalawa ni Eric na pabagsakin ang pamilyang Tanyag. Ano kaya ang magiging reaksyon ni RJ? Ano kaya ang magiging reaksyon ni RJ kapag nalaman niya na umamin nga itong si Michael kay Lynette na mahal niya pa din nga itong si Lynette? Ano kaya ang magiging reaksyon din ni Zoe kapag nalaman niya nga na ang papa mismo ni Justin na hindi nga niya kasundo ang tutulong sa mami niya para makalaya? Ano din kaya ang mga planong inihahanda ni Carlos laban dito kay RJ, Lynette at Annalyn? Ngayong parang nananahimik nga ito at hindi sila ginugulo. Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa Abot Kamay na Pangarap. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I got you!